Mga buhol-buhol at salasalabat na mga kable ng kuryente at ng mga telcos. Marami yan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. At hindi lamang ito nakakasira sa mga poste, may dala rin itong peligro para sa marami nating mga residente at motorista na maaaring mabagsakan o di kaya maaksidente. Kaya naman ang responde, tinutukan ang problemang ito hanggang sa ito ay maaksyonan. Kapag nakarinig tayo ng salitang spaghetti, isa lamang ang nasa isip natin. Tiyak na ito ay masarap. Ngunit kung pag-uusapan ay spaghetti wires na, siguradong magkahalong inis at pagkadismaya ang aanihing reaksyon ng mga nakararami. Ang spaghetti wires ay naging tanyag na salita na inihahambing sa mga linya ng kuryente sa poste at telecommunications company o telcos. Madalas itong nakikitang salasalabat at sa madaling salita, tila napabayaan na ng mga kinaukulan. Tulad na lamang ng inyong makikita sa video na nagmistulang sapot ng gagamba dahil hindi mo na alam kung saan ito nagmumula at saan ito patutungo. Dahil nga sa kapal at bigat ng mga kable o wires na ginagamit ng mga kumpanya ng kuryente at telcos, hindi malayong ito ay lumaylay ng todo. At kung minsan sa tagal ng panahon na napabayaan, naging dahilan ito para tumabingi o di kaya'y pabagsak na ang isang poste. Kaya naman normal lamang na umani ito ng pagkabahala sa nakararami. Bukod sa magdudulot ito na malaking sunog sa mga kalapit na kabahayan o establishmento, mas kinakatakutan ay may mabagsakan ito sa kalaunan. Bumuo na ng isang resolusyon ang Metro Manila Council para alisin at iwasan ang mga tinatawag na dangling wires o yung mga spaghetti wires sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon po sa MMDA, makabubuti ito para maiwasan ang aksidente at peligro na dala nitong mga nakalawit, nakabite na mga kawad ng kuryente at ng mga telco. Pinulsuan natin ang ilang mga tao tungkol sa mga spaghetti wires dito sa lungsod ng Quezon na itinuturing na pinakamalaking lungsod sa Metro Manila at lahat sila bukang bibig ang perwisyong dulot nitong salasalabat na mga kable. Bago lang po yan, magmula nung nagkaroon ng internet. Lalo po dyan sa amin, putol na yung iba dyan. Andun pa rin, ano pa rin yung mga kawat nila. Inire-request nga lagi namin yan sa barangay na sana tanggalin na lang yung iba kasi minsan pumutok yung ng kuryente, nagdamay-damay, munti kaming nasunog. Kaya yun ang problema dyan. Na sana, matanggal na lang yan. So, tanggalin na lang sana yung mga hindi ginagamit para hindi nagsasalabat-salabat yung mga kawat. Sana magawa ng paraan talaga ng Quezon City yan. Katulad niyan po, ang pangit-pangit tingnan po. Yung iba siguro dyan, hindi na gumagana. Nakakatakot na eh. Kasi minsan may mga tracking na malalaki, ina-adjust na lang nila, inuusog. Mayroong umaabot? Oo, talagang tinutulak na lang ng mga painante. Tsaka nakakatakot din eh. Kasi minsan yung iba, dito nagmumula yung sunog eh. Sa mga ganyang kable. Kailangan po siya talagang maayos kasi po nakakatakot pag dumating yung sunog. Yun yung pinag-uumpisan lagi dito ng sunog. Kasi nga, sali-salibat yung linya ng kuryente. Yan ang ilan lamang sa mga nagbagsakang poste ng kuryente sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Metro Manila. Dahil sa insidente na yan, nagsanhiya ng matinding pagbigat ng daloy ng trapiko at pagkawala ng kuryente sa mga kabahayan. At dahil makailang beses nang nagaganap ang mga ganitong insidente, bumuo na ng isang resolusyon ng MMDA at Metro Manila Council para maialis na ang mga nasabing spaghetti wires sa iba't ibang lugar. Napagalaman ng programa na ang Quezon City LGU pala ay matagal nang sinimula ng pagsasaayos ng mga buhol-buhol ng mga kable sa kanilang nasasakupan. Since 2019, during the administration of Mayor Joy, gusto na talagang tanggalin yung mga dangling wires. No? But of course, nagkaroon ng pandemic, so we have to shift our resources and efforts sa pandemic. No? So only in 2021 na medyo nag-ease yung COVID, nagkaroon na tayo ng mga pagpupulong initially between the telcos and Meralco. However, minsan yung mga pumupuntang mga telcos will not be the people who are in charge.
So, nagkakaroon tayo ng mga maliliit na mga project nung panahon na yon. Kaso parang wala bang masyadong impact. Kasi nga, hindi pa masyadong organized. Because, as I've mentioned, minsan, yung mga pumupunta ng mga telcos na representatives are just representatives. And they're not able to tell doon sa mga kanilang mga boss na ito dapat sarang gawin natin. Talagang malawakang paglilinis, no? So, sometime in 2023, we started again like serious talks. Ako mismo yung nag-head. Of course, through Mayor Joy's initiative and instructions, no? We thought na mas maganda per district magkaroon ng isang major project muna para makita ng mga tao na ganito kasi kami gusto namin maglinis, no? For the first district, ang naging first project namin ay FPJ Avenue, which is formerly Roosevelt Avenue. Roosevelt is 3 kilometers from EDSA to Quezon Avenue. That's a total of 6 kilometers kasi balikan. Ayon pa sa opisyal, batay sa kanilang ginawang pag-audit, madalas mula sa telcos ang may mga spaghetti wires. Yung Meralco naman sinasabi, sir, tignan nyo kung bakit nagdadangle minsan. Kasi pag linis na namin yung wires, no, may naiiwang poles ng telco and they cannot touch it because telco property, hindi nila pag-aari. Just for everyone's information also, ang kuryente is 20 feet above the ground. Pag pinansin nyo mabuti yung mga poles ng Meralco, meron silang side arm na tinatawag. It's a triangle arm na merong mga butas made for the telco wires. So, the protocol is the telcos, in order for them to use the Meralco poles, have to ask a request to attach or an RTA sa Meralco. Going back to FPJ Avenue, ang nangyari on the ground was, sinasabi na naman ng mga telco na pina-validate na nila, ganito karami yung wires namin. Pagdating namin on the ground, parang hindi pa nila na-validate. In other words, we're back to step 1. Meralco was able to clean its own. Yung mga telco din, nagkakabit sa Meralco nang walang RTA or walang permiso. Yun, pwede lang putulin kasi walang permiso. Well, there are 3 major telcos which are involved, but all the other smaller players na telcos are also involved. So all the telcos were involved, maybe about 6 to 7 telcos. Isa rin sa kanila nakikitang problema ay ang kawalan ng mga taong nag-aayos ito at hinahayaan na lamang din ang mga kable na nakalaylay kahit ito man ay hindi na gumagana. O ano ba mas magandang gawin? Ayusin ba natin or what? Kasi merong mga old wires like copper wires, meron ding mga fiber optic wires which are already dead. Ibig sabihin, pag nag-deactivate ka, ang nangyayari kasi, iniiwan na lang ng mga telcos yung mga wire nila. One of the problems also I think is the telcos have a third-party installer. Installer, as I mentioned, kasi wala silang naglilinis masyado. May naglilinis pero konting-konti lang. So, ibig sabihin, yung mga old copper wires na dating nagpapadala ng internet sa bahay natin, at saka yung mga main wire, hindi talaga natatanggal. The main reason, and I don't think there's any other reason, is dahil kulang lang ang team nila na naglilinis. Period. Kung meron silang team na katulad ng nagkakabit, ganun karami rin, then I think wala tayong dangling wires. And ang appeal ko sa mga telco, no, is maglagay naman kayo ng mas maraming team sa paglilinis. Ibig sabihin, pag nag-deactivate na yung isang kliyente ninyo, you have to have the responsibility to take it out. Kaya't upang mas mapalakas ang ginagawa nilang programa kontra spaghetti wires, magpapanday ng ordinansa ang Konseho ng Quezon City upang oobligahin ng Meralco at mga telcos na ayusin at higit sa lahat tanggalin ang mga hindi na gumaganang kable sa mga poste. We're about to make or draft an ordinance regarding the anti-dangling wires. We already have a draft, but of course, we will have public consultations. Gusto rin namin yung telcos will be there to make their inputs para hindi naman masyadong disadvantageous sa kanila. Isa rin sa kanilang panukala ay ang pagkakaroon ng iisang poste para sa lahat ng telcos. So we will have a standard. It's going to be called a common pole. And all the telcos will sign an agreement na para sila na mag-RTA bawat sa isa sa kanila. Ang Quezon City rin ang unang lungsod sa Metro Manila
na nagsagawa ng pagsasaayos ng mga spaghetti wires. Katunayan, nakasama ang Responde team sa isinagawang clearing operations ng mga nakalaylay na kable kung saan maingat at inisa-isa muna nilang sinusuri ang bawat kawad para matiyak na walang aberya silang masusumpungan. At kapag natiyak na ang lahat, agad nilang pinuputol at inirorolyo ang mga ito hanggang sa tuluyan ng maisaayos sa mga kable. Meron yung mga ibang cities nakikita ko, pero siguro ang difference ay hindi tuloy-tuloy or hindi ganun ka-organized. No? I think one of the main reasons kung ba't nila ginagawa yun is pabagsak na yung poste. Nakalin na, malapit nang bumagsak, waiting for a disaster. Sa QC naman, ang gusto natin, preventive. Ayaw natin bumagsak muna yung poste bago tayo maglinis. But really, it's an eyesore. Sa una, no? Pag nakita mo naman yung mga dangling wires, minsan sasabit yung truck. Tama? Yung mga truck ng basura natin dito, kung makikita mo sa Quezon City, sobrang laki. Kaya't ang kanilang panawagan sa lahat ng mga kumpanyang sangkot sa naturang problema, maging responsable sa inyong ginagawa. To the telcos, I hope you cooperate and give us more manpower in order for us to clean what has been there maybe 10 to 20 years. Sa tingin ko naman na common sense, ano? Kahit walang batas, di ba? Pag may dumi ka or nakadumi ka sa paligid mo, huwag kang magtatapon ng basura sa labas ng bahay. Kung naglalagay tayo ng mga internet sa bahay natin na kinakailangan natin na parang ano na yan, necessity, no? Nowadays, sana man lang yung mga telco ay magkaroon ng kusa na maglinis. Magbigay po kayo ng maraming team sa Quezon City kasi we are supporting the telcos in this endeavor. We will support you. We will supervise this and we will cooperate, of course. No? Mga spaghetti wires, kailangan talaga na maagapan upang ang panganib ay maiwasan. Kaya dapat lahat ay nagtutulungan, lalo na mga kumpanya na siyang responsable sa pag-aayos ng mga kabling ito upang sa ganon ay hindi tayo magsisisi sakaling may masamang may dudulot itong mga spaghetti wires sa ating mga kababayan. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.